Bagyong Chedeng patuloy na nagbabanta sa Bicol Region at Eastern Visayas. Ulang dala ni Chedeng, posibleng singdami ng rain volume ni Ondoy. Mga taga-Real Quezon, pinaghahandaan na rin ang pananalasa ng bagyo. Sa Metro Manila, ilang billboard itiniklop na. Traffic rerouting scheme, inihanda na ng MMDA. Truck at kotse, nagsalpukan sa Maynila. Batang natrap sa isang nasusunog na building sa China na iligtas. At silipin ang mga eksena ng Part 3 ng Transformers film series. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nararating ang lakas ang bagyong Chedeng habang patuloy na nagbabanta sa Bicol Region at Eastern Visayas. Nakataas na ngayon ang public storm warning signal number 2 sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte at Samar Provinces. Signal number 1 naman sa Marinduque, Masbate, Purias at Ticao Islands. Southern Quezon, Polillo Islands at Biliran Island. Huling namata ng bagyo sa layong 365 kilometro silangan ng Katarman, Northern Samar. May lakas si Chedeng na aabot sa 115 kilometro kada oras. Bugso ng hangin, aabot po ng 145 kilometro bawat oras. Kumikilo si Chedeng sa bilis na 13 kilometro kada oras sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Hanggang ngayon natin pantay bagyo sa bagyong Chedeng. Makakausap po natin si Yusek Graciano Yumol ng Pag-asa. Yusek Yumol, good morning po. Arnold, magandang umaga. Oo. Okay. Ano na po? May nabago ho ba? Parang bumagal daw ho si Chedeng. May nabago. As a matter of fact, ganito muna, no? Sige po. Base doon sa track line natin, sinasabi natin na kung walang pagbabago, si Chedeng ay tatama ng Cagayan Isabela area ng Biyernes. Opo. From 2 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. So, yan yung inilalabas nating bulletin na hawak-hawak nyo ngayon. Pero ang isang gusto natin ipaabot sa ating mga kababayan, for the last 6 hours, magmula kagabi, sumusubsob si Chedeng. Ang ibig sabihin nun, actually, may component siya na papunta ng Samar. So, yung posibilidad na tumama siya ng Samar ay nandun, kaya pinaghahanda na natin yung mga kababayan natin sa Samar at sa Bicol. Kasi pag tumama siya sa Samar, kung magkakaroon ng pagbabago ng track line, ang susunod na tatamaan ay Bicol. So, hanggang mamayang umaga, hanggang mamayang tanghali sa ating press conference, malalaman natin kung paano magiging takbo ng bagyong Chedeng. Ibig sabihin, itong hangin niya may humahatak papuntang Samar. As a matter of fact, ang reason kaya ayaw niyo umakyat yung ating high pressure ridge, yung parang bakod sa itaas sa northeast. Nasa norte. Oo. Hindi siya matinag-tinag. Kaya hindi makaakyat si Chedeng. So, yung landfall nito, Yusek? Pag yung Samar natin ngayon ay may 36 hours siya. Mula sa aming Katarman Station, yun yung kanyang layo. So kung talagang magla-landfall lang Samar, at least may 1 kalating araw pa siya para ma-warningan natin na sa kanilang tatama. Okay. Yung volume ng tubig nito, nabawasan ba o medyo malapit-lapit doon sa dala din ng bagyong Ondoy noon? As a matter of fact, 15 to 35 millimeters pa rin. Pero tama yung sinabi mo kanina na paikot-ikot siya doon sa sa dagat. So ang mangyari, 'di ba, pag paikot-ikot sa dagat, lumalakas pa niya yung moisture, 'di ba? So yun yung inaasahan natin na if ever babaksak sa eastern seaboard, and of course yung southwest monsoon natin na hinuhigop ni Chedeng. Nakabuti ba yung pagbagal nito? Actually, masama ang pagbagal. Yun nga, mas makakakuha pa siya ng puwersa no? Tapos Arnold, para hindi lang naman tayo maging alarmist, pero para walang nabibigla. Ang historical climatological track natin na pinapakita ng ating mga data, pag tumama kunyari ng Samar, susunod ang Bicol, di ba? Pag sumunod ang Bicol, may posibilidad na tumama sa NCR. So yun yung apektado ang Metro Manila. Yung track line tatawid sa NCR. Okay. So yun yung rason kung bakit ngayon pa lang, pinapaalam na natin yung ating second scenario na may ganung posibilidad na. Ay, yung mga pag-uulan na nararamdaman ngayon po sa Metro Manila, Yusek, ito'y Chedeng na ba to o yung Intertropical Convergence Zone pa rin? ITC set pa rin yan, pero pag titignan mo sa satellite image rin, di ba, enhanced, dahil parang may higop ni Chedeng.
At sa takbo nito, hanggang kailan mananatili siya sa Philippine Area of Responsibility, Yusek? Kung walang pagbabago, Sabado-Linggo, dapat makalabas na siya ng Taiwan, which is sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Okay, mensahe uli sa taga Samar at Bicol, Yusek. Definitely, sa mga nasa Samar at nasa Bicol, yung ating mga isda, wag po kayong lalabas. Tapos yung mga nagbabalak na magbiyahe ngayon, medyo siguro ipagpaliban pa muna. At lagi mag-monitor sa ating media dahil yun po ako sasabi sa kanila kung talagang tuloy-tuloy ang pagbabago ng track line ng bagyong si Chedeng. Okay, maraming salamat. Good morning po. Ingat kayo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat, Arnold. Graciano Yumul po, Supervising Undersecretary po ng Pag-asa. Mga taga Real Quezon naghahanda na sa posibleng pananalasa ng bagyong Chede. Mahalaga raw na naka-alerto sila dahil dito nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Narito ang report ni Jiggy Manicad. Ito ang barangay Tigloan sa Real Quezon. Sa kaliwang bahagi ng barangay, makikita mga bundok na kadalasay nagla-landslide. Sa kanan naman ito, ang Pacific Ocean. Para sa residenteng si Richard, importanteng parati silang handa dahil dito nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Ang munisipyo po nagpapadala ng sasakyan, pinupuntahan po bawat barangay. Tapos may sumisigaw, parang barandilya na pinag-iingat. Sa oras na may babang warning, sinisiguro raw nilang kaya nilang tumagal sa mga evacuation center kahit pa ilang araw. Pagkain para sa mga bata. Tapos tuyong damit, yun ang mahalaga eh. Tapos yung ilaw, flashlight, phosphoro lighter, ganun. May sistema din ang paglilikas sa kanila. Nauna mga babae at bata. Kapag ligtas na mga babae at bata, saka pa lamang tuloy ang lilikas ang mga lalaki. Nagdarasal ang buong komunidad dito na wag silang hagupitin ni Chedeng at maglaho sa dagat bago pa man tumama sa lupa. Para sa unang balita, Jiggy Manicad reporting. Pati ang lokal na pamahalaan ng Rizal, abala na rin sa paghahanda para sa pagdating ng bagyong Chede. Ayaw na raw kasi nilang maulit ang nangyari sa kanila noong bagyong Ondoy. Narito ang report ni Claire Delfin. Abala si Aling LV at kanyang anak ng aming abutan sa kanilang bahay. Itinatali sa kadibing puno ang bubong ng bahay. Paghahanda raw ito sa papalapit na bagyong Chedeng. Ayaw niya na raw kasing liparin ang kanilang bubong na madalas nangyayari tuwing malakas ang hangin. Naghanda na rin siya ng ilang balde ng bigas na madali nilang mabitbit kapag kinailangan nilang lumikas. Isa ang kanilang bahay dito sa paligid ng Laguna Bay, sa Halahala, Rizal, ang winasak at nilubog ng bagyong Ondoy ng 2 buwan. Ito ang Laguna Lake, ang pinakamalaking inland body of water dito sa Pilipinas na siya ring 18th largest living lake in the world. Sa lawa na ito, maasa ang may 13 milyong Pilipino para sa kanilang pangkabuhayan. Pero kapag may bagyo o malalakas na ulan, ang lawa ring ito ang nagsisilbing banta sa kanilang kaligtasan. Isa si Mang Magusig sa mga nakikinabang sa biyaya ng lawa. Sa pangingisda rito niya, binubuhay ang kanyang pamilya. Kaya kahit makailang beses na silang pinerwisyo ng umaapaw na tubig ng lawa, tuwing may bagyo, hindi niya kayang lisanin ang lugar. Kaya sinisiguro niyang bago manalasa ang bagyo, naitabi na niya ang kanyang bangka. Pag hindi po nito niligpit, mawawala po kayo ng panghanap buhay, madadala ng bagyo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Rizal, tinututukan nila ang mga paraang maiwasan ng isa pang Ondoy sa lalawigan. Yung mga trainings natin for disaster preparedness, dyan tayo ngayon na porsigido, and the equipment, yung rescue equipment. Puspusan din daw ang kanilang tree planting projects. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. MMDA magtatayo na ng mga command post sa mga pinakakritikal na lugar sa Metro Manila bilang paghahanda sa bagyong Chede. Nakahanda na rin ang life vest, improvised alarm system at mga rubber boat na gagamitin sa emergency situation. Narito ang report ni John Consulta.